Marami sa atin ang ayaw harapin ito, pero ito ang mga ugali na unti-unting sumisira sa mga Pilipino. Akala natin normal lang at parte lang ng kultura, pero sa totoo lang, lason ito sa pag-unlad. Kung hindi mo ito makita sa sarili mo, malamang ginagamit mo ito laban sa iba. Kaya ngayon, walang filter, walang arte, walang sugar coating, payak, brutal, at bawang katotohanan lang. Ilalahad ko ang 5 pinaka-toxic na ugali nating mga Pilipino na sana naman sa makakarinig, matauhan ka na rin. Huwag na natin idagdag sa ugali natin ang mga toxic traits na ito. Let's always choose to be better. Just don't forget to like and subscribe kung sakali mang may makuha kang value sa video na ito. Let's begin. Number 1. Toxic utang na loob culture. Sa kulturang Pinoy, ang utang na loob ay madalas ipakita bilang form of deep gratitude. Ngunit ang katotohanan, madalas itong ginagamit bilang psychological weapon ng halos lahat ng Pilipino. Gagawan kanila ng mga pabor gaya ng pagbibigay sa'yo ng trabaho, kaunting tulong, o kaya naman ay oportunidad na mabago ang kalagayan mo. Tapos mag-e-expect sila ng lifetime loyalty, obedience, or even silence. Hindi ka na pwedeng umayaw sa gusto nila. Hindi ka pwedeng tumanggi dahil may utang na loob ka. Ang galing, hindi ba? Yung akala mong tulong ay isa palang trap na nagtatago sa salitang utang na loob. Itong toxic trait na ito ay kalimitan pinalalabas na sign of respect. Pero ang totoo, isa itong emotional manipulation. It turns relationships into transactions. At sa oras na piliin mo ang growth mo, ang peace of mind mo, o ang sarili mo, diyan ka nila ile-label na walang utang na loob. Tapos sisiraan ka na sa iba't ibang tao. Kaya nga hanggat kaya mo, huwag ka nang humingi o tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Kakilala mo man o hindi, gawin mo na lang ng mag-isa dahil ang utang na loob, kapag inabuso, hindi yan nagbubunga ng pasasalamat. Nagbubunga yan ng tanikala sa leeg mo para maging sunod-sunuran ka sa abusadong tao. Number 2. Crab mentality. Isa ito sa pinaka-common. Ang crab mentality ay ang native instinct ng mga Pilipino na manghila pababa kung sino man ang biglang aangat. Sa kulturang Pinoy, kapag may isang tao na unti-unting nag-i-improve ang pamumuhay o nagsisimula ng magnegosyo o kahit yung simpleng nagiging fluent na sa pagsasalita ng English, hihilahin niya ng mga talangka pababa. Simpleng pagsasalita ng fluent sa English, sasabihan kang nagyayabang. Tingnan mong katangahan niya ng mga Pinoy. Namumukod tanging lahi sa buong mundo na may crab mentality. Imbis na matuto sila sa mga taong successful sa buhay, imbis na gawing inspirasyon, imbis na gayahin nila ang ginawa ng taong successful, ang gagawin nila, pagsasalitaan ng mga salitang nanggaling sa mga pusong puno ng inggit at kabobohan. Iyan ang dahilan kaya maraming community na nagiging stagnant, hindi umaangat. Maraming ayaw mag-stand out dahil sa takot na baka hilahin sila ng mga taong inaasahan pa man nilang susuporta sa kanila, kaso mga talangka rin pala. Number 3. Passive-aggressive behavior. Madalas ang ganitong pangyayari sa trabaho o workplace.
Isang pinaka-toxic na ugali ng Pinoy, kapag may issue o hindi pagkakaintindihan, ganito ang ginagawa nila. Imbis na pag-usapan ng issue ng harapan, karamihan sa mga Pinoy, idadaan nila yan sa parinigan, silent treatment, chismis at backstabbing. Ngingitian ka sa public pero sinisiraan ka na pala sa private. Ito ang sandata ng mga taong takot sa konfrontasyon. Parang mga asong tahol ng tahol, hindi naman kakagat. Kaya ang resulta ng ganitong toxic behavior ay plastikan. Nagpaplastikang mga pekeng kaibigan. Emotional torture yan. Pinakikisamahan mo yung taong naninira sa'yo. Gaano ka-toxic yan? Tandaan mo, hanggat pinipili mong manahimik kaysa ilabas ang katotohanan, patuloy kang mamumuhay sa pekeng muka na sa likod ay nagsisiraan. Magkaroon ka ng bayag. Huwag kang magpaka-emotional torture sa pakikipagplastikan. Number 4. Image obsession. Ang mga Pilipino na kondisyon yan na protektahan ang imahe nila kahit anuman ang mangyari, kahit pa mamuhay sila sa kasinungalingan. Mas pipiliin nilang magpanggap sa harap ng ibang tao kaysa harapin ang katotohanan ng kalagayan nila. People stay in toxic job or relationship just to avoid shame. Kumbaga, tiis ganda, hindi dignidad ang tawag dyan. Isa yang self-destruction para sa ngalan ng kanilang reputasyon. Instead of healing, people hide. Instead of being real, people pretend. At ang takot sa kung anong sasabihin ng ibang tao, yan ang naglulugmok sa henerasyon para mamuhay sa tahimik na pagdudusa. Reputation is prioritized over truth. Number 5. Anti-intellectual and mediocrity tolerance. Sa kulturang Pinoy, kapag matalino ka, articulated, at critical mag-isip, sasabihin nila sa'yo mayabang ka. Sasabihin nila feeling magaling o daming alam, halatang mga inggit. Kapag magaling kang mag-English, sasabihin nila pasosyal ka. Kapag nag-share ka ng ideas, sasabihin nila feeling magaling. Imbis na yakapin at i-encourage natin yung intellectuality ng isang tao, minamak pa na para bang isang kasalanan ang maging matalino. Isa dyan ang smart shaming, coping mechanism ng mga bobo na nga, inggit pa. Tapos yung pagiging sakto lang o average, yan ang pinupuri nila. Mas pinapaboran nila yung pagiging mediocre. Hindi nila ine-encourage na mas gumaling ka. Basta sakto lang, tapos mabait at humble ka. Ayos na yan. Kapag naghangad ka ng mas mataas pa dyan, ibabash ka nila. Kaya ang ganitong mindset, nagre-resulta sa mga matatalino na manahimik na lang. Nawawalan sila ng oportunidad na mag-grow. Nananatili na lang silang mababa, kapantay lang ng mediocrity. Dahil ang motto sa bansang ito, walang aangat, lahat tayo dito pantay-pantay. Ngayon tatanungin kita at gusto kong sagutin mo ito sa comment section. Nakaka-proud pa ba na maging Pilipino? Drop your comment. And don't forget to like and subscribe if you enjoyed this video. At kung gusto mong dugtungan ko pa itong topic na ito. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig. Ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.